Welcome back sa ating channel mga kaarte. Ngayong araw nga ay meron akong ire-rebond at ang kanyang buhok ay dati na daw ine-rebond pero hindi ako yung gumawa. Super tagal na daw noon, ibig sabihin virgin na uli yung kanyang buhok. Wow, sana lahat nare-virgin. Charot. Ah, Sana lang talaga magtuloy-tuloy yung paggawa ko ng video nitong aking ire-rebond ngayon mga kaarte. Sa part na yan nga mga ka-arte, nag-uumpisa na ako mag-apply nung number 1 or nung straightening cream. Alam niyo mga ka-arte, sa pagre-rebond, number 1, kailangan marunong kayong mag-analyze ng buhok. So, kailangan alam niyo kung ano yung strand, kondisyon ng strand ng buhok ng inyong ire-rebond. At sa pag-a-apply nga ng straightening cream, yan, yung unang gamot, hindi siya basta-basta i-apply mga ka-arte. Kasi itong unang gamot yung ah, nakakasunog ng hair. So, kumbaga medyo may katapangan itong unang gamot. Kaya ang pag-a-apply niyan hindi yan isinasagad sa anit. So, ayun nga, kailangan marunong kayong mag-analyze. At sa mga katulad kong sadyang mga nagre-reband na, matatagal nang ginagawa ito, meron kaming mga kanya-kanyang technique or mga style, yan, may mga kanya-kanya kaming pamamaraan kung papaano namin maaayos yung buhok ng client. Ayan, tapos ko na ngang applyan ng straightening cream yung buhok ng aking client. Dahil nga makapal, virgin hair yung kanyang buhok, ay matagal-tagal ang babad na rin. Then, kailangan kong mag-second coat dyan mga kaarte. Dahil habang nakababad ang buhok niyan, yan ay sinisip-sip. I mean, habang nakababad yung gamot sa buhok niya, yan ay sinisip-sip ng kanyang buhok. At dahil nga makakalimutan nga ako sa pagbibideo mga kaarte, hindi ko na napakita sa inyo yung paglagay ko nung pangalawang patong ko dun sa straightening cream. So, matagal yung babad nga mga kaarte, inabot ng 48 years. 48 years talaga Diyan sa part na yan, nabalawan ko na yung kanyang straightening cream at tinutuyo ko na yan diyan para naman sa next process na pagpaplantsa. Kung makikita nyo ang kapal talaga ng buhok ng aking client, pang dalawang ulo yan sa totoo lang mga kaarte. Yan. Kaya bago ko natapos yung pagtutuyo diyan, oh my God, my kilikili is very hurt. Ayan, tapos ko nang tuyuin yung buhok ni client at
clip ko na rin yung kanyang hair. Tingnan niyo naman 'di ba, tinadtad ko talaga ng clip yung buhok niya kasi nga nabagsak sa sobrang kapal, hindi kaya ng ano laang, ng ilang pirasong clip. Nagpupumiglas at nagpapainit lang ako diyan ng ah, aking planchang gagamitin. O 'di ba? Meron pa akong paglabs kasi ang hirap magplantsa ha pag napapaso-paso lalo't ganyang makapal yung paplantsahin. And yan, nag-start na nga ako diyan ng pagpaplantsa at meron akong nausap para naman ako'y kunan ng kaunting video din sa aking paghahagod na aray. Ang hirap kasi pag sariling sikap lang. So ayun, nang-abala lang ako ng ibang tao diyan para lang makunan ako ng video. Sa prosesong ito mga kaarte, diyan sa pagpaplantsa, hindi yan basta-basta pinaplantsa lang. So, kailangan diyan ay talagang mahabang pasensya, mahabang pasensya, ano. Buti na lang ako ay mahabang patsensya, nautay na eh. Yan. Kailangan ang pagpaplantsa mga kaarte ay manipis lang. Yan. Isa yan sa importante sa prosesong pagre-rebond mga kaarte, ang pagpaplantsa. Kailangan ay hagod na hagod, kailangan ay may pagmamahal na hagod ang kailangan sa prosesong iyan. Hindi kailangan madaliin yan mga kaarte. Yan. Kailangan diyan ay ano, may maliliit o konti lang talaga yung stand na kukunin mo diyan. At saka yun, kailangan ay ayos na ayos ang hagod ng plancha. After so many years nga mga kaarte, so many years talaga, makalipas nga ang ilang oras, ayan, natapos ko ng plantsahin yung buhok ng aking client. Diyan nga ay akin munang pinalalamig bago ko naman ilagay yung pangalawang gamot or yung neutralizing cream. Ayan, sa puntong iyan, wala na akong mausap na pagbibideo. Kaya naman naghanap na lang ako ng maayos-ayos na patungan para kita naman yung pag-a-apply ko ng pangalawang gamot. Sa pag-a-apply naman niyang pangalawang gamot mga kaarte, hindi na ganun kadelikado, hindi kagaya nung unang gamot. So ayan ay, ang mahalaga malagyan lahat yung buhok ng client dahil virgin hair naman siya. So lahat talaga lalagyan ng pangalawang gamot. At mabilis lang ang babad niyan mga kaarte. Hindi yan kagaya ng unang gamot. Siguro mga 20 to 30 minutes pwede na siyang banlawan. So, yan yung pinaka mag-fix ng unat or nung pagkakaplansya ng hair.
Yan, after 30 minutes nga ng pagbabad ko diyan sa neutralizing cream, yung iba 20 minutes nagbababad pero ako 30 minutes ko ibinabad yung neutralizing cream. So, yun ang gusto ko, wag kayong ayun, ano dyan, charot. Ayan, tinutuyo ko na nga yan para makita na natin yung pinakang last part. Yan, yung finished product ng buhok ng aking kliyente. Malapit na, kunting kembot na lang yan dyan mga kaarte. Makalipas nga ang isang dekada mga kaarte, dekada talaga, no? Natapos ko na rin sa wakas ang buhok ng aking client. Super shiny and smooth. And masaya naman ako dahil na-satisfied naman yung aking client. Hanggang dito na lang mga kaarte. Don't forget, makikisubscribe dito sa aking channel. Thank you for watching and bye-bye!